Check sound. Ayun, magandang gabi po sa bawat isa at purihin ang Panginoon. Pasensya na, medyo late po tayong simula. May technical difficulties ako sa office. Hindi ko ma-print yung aking outline. At nagkaroon din tayo ng konting technical difficulties dito. Pero salamat sa Diyos at naiayos din po ang lahat ng iyaan at tayo ho ay magsisimula. Bago ho tayo dumako sa atin hong gawain ng pagsamba ngayong gabi, ilan ho muna mga announcements and reminders at also pagbati. Birthday ho, nawala sa isip ko agad. Birthday ni Brother Gav. Bukas ng ating magiting at pogi na song leader. Ayan, purihin ng Panginoon. And then also, si Brother Michael Hermia naman sa December 31 ay purihin ang Panginoon. Siya ho magdiriwang din naman ng kaarawan. So advance happy birthday po sa inyo. And this is our last Sunday ng taong 2021. So purihin ang Panginoon sa biyaya ng Diyos. We are in attendance the first Sunday ng 2021. Ngayon naman ay we are in attendance the last Sunday. Tayo ho ay akma na papasok ho sa panibagong taon at meron kinalaman ho doon yung atin hong pag-aaral ngayong gabi. At patuloy natin ipag-pray ang bawat isa kayo ng umaga ay nagkaroon ng short business meeting ang ating church patungkol sa ilang mga bagay-bagay and tayo ho ay magsisimulang magsuporta ng isang bagong manggagawa at wala hong iba yan kung hindi our very own Brother Daryl Velasco. Suportahan siya officially ng church sa mga ministering ginagalawan niya rito and we find it that yes, as the Bible commands, the minister is worthy of his reward. The laborer is worthy of his reward and is doing a very, very good job lalo na ho sa atin hong youth ministry. So patuloy na ipag-pray po yan and also our church will take a step to help, to send some help sa ibang mga kapatiran ho natin, particularly mga churches na nasalanta ho ng bagyong Odette. At sa biyaya ho ng Panginoon, we have a church building na maayos, komportable. Pero meron tayong mga kapatiran ngayon, not just, huwag na yung church building nila, even their very own homes, ay hanggang ngayon ay wala pa rin kahit bubong. So, salamat sa Diyos, meron ba tayong mga kapatiran that they're taking their step para sa bagay na ito. And I would like to encourage tayo, hindi kailangang malakihan kahit kaunti, ay nawa tulungan tayo ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, let us be abounding in good work. Kailangan na magsumikap tayo at sumagana tayo sa gawang mabuti and ito ho ay oportunidad na meron ho tayo bilang mga mananampalataya. And then also, we are looking forward, Lord willing, this coming 2022, magsa-celebrate ng 12th year church anniversary ang JCBC and we have some projects, Lord willing, balak po natin magkaroon na ng mas maayos na screens, monitor dito ho sa harapan na mas magiging kitang-kita ng ating mga kapatiran kahit sa ang anggulo, kahit maliwanag, ay kitang-kita ho yun. And ilang beses na ho nating napansin na malapit nang pumalya yung ating hong projector. May mga time na sinusumpong siya, bago-bago ng anggulo, nag-iiba yung kulay. And ang isang bumbilya ng projector is roughly around 10 to 15,000 pesos. So kaysa yun, ay bibili tayo ng monitor na mas magiging mas kita at pang mas matagalan. So pag-pray ho natin yan and let us all be involved sa mga bagay po na ito. So muli, tayo ho ay by the way, another reminder, come 2022 ay magkakaroon ho ng ilang mga pagbabago ang ating schedule. Una ay ang ating prayer meeting. We will have now a gathered prayer meeting sa 2022 that will be every Friday at 6 p.m. Pero yung ating prayer time will be blended. Meron pa ring personal, in-person, and online via Zoom app. So, maging yung ating mga kapatiran, mga nagtatrabaho sa Maynila, nasa malayong lugar, pwede pa rin ho kayo makasama sa ating hong prayer time via Zoom app. At kung kailangan nyo ng technical na tulong ho diyan, you can talk to me or sa ating mga kapatid, si Brother Patrick or si Brother Daryl. And then also, it will affect our time in the Word. Therefore, yung ating schedule na Wednesday, Friday ng time in the Word ay magiging every Wednesday na lamang at 6 p.m. At sa Friday, o pag Friday ho, ay yung atin hong pag-aaral sa ating prayer meeting ang masusumpungan online. So yun ho ang ilan sa mga pagbabago this coming year. And we should be very optimistic and thankful dahil we've been praying for it. At ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin sa pag-subside ng epekto ng pandemya. At salamat sa Diyos at tayo ho ay mas nagiging safe sa ating mga pagtitipon.
Okay, so that concludes our announcements and reminders. Please take note sa mga bagay ho na yan at tayo ho ngayon ay maghanda ng ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. Dumako tayo sa isang sandali ng matahimik na pananalangin sa Diyos at hingin natin ang kanyang tulong, gabay at pagsasaliksik para sa paghahanda sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon aming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri, pinapasalamatan, minamahal ka namin. Ikaw na nag-iisa, karapat dapat mahalin ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Ikaw na may lalang ng lahat ng bagay, nagmamay-ari ng lahat ng bagay at nagsusustento sa lahat ng bagay. Maging sa aming bawat hininga, ito ay galing sa iyo, O Panginoon. Salamat po. Lalo tigit, O Diyos, salamat po sa dakilang kaligtasan na kaming mga makasalanan na hindi karapat-dapat, pero bunga ng iyong dakilang biyaya at pagmamahal, narito, O Diyos, ay meron kaming kapatawaran at katubusan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At ngayon, Panginoon, sa aming pagtitipon, kasama ng aming mga kapatiran, ng ilan ay mga nasa tahanan, tulungan mo kami na ikaw nga ay sambahin. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang sa aming mga nguso, kundi mula sa aming mga puso ay purihin ka namin, pasalamatan ka namin, awitan ka namin, magkaloob kami para sa kapurihan mo. At sa pangangaral ng iyong salita ay magpailalim kami sa katotohanan mo. O Diyos, walang ibang maitaas kung hindi ikaw lamang. Bantayan mo kami, tulungan mo kami sa lahat at sa kabuuan ng gawain na ito, at sa ilamang lahat ng papuri. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gustayo at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, Holy, Holy, Holy. Saints of
Praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Matin po tayo. Ay dumako sa atin ng sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon. Gaya ng ating sinimulan ho, ito ho ay manggagaling sa Tagalog na salin ng Biblia. And this will be from the book of Deuteronomy or Deuteronomio, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 6. Deuteronomy chapter 6, verses 1 up to verse 6. Babasahin ho natin sa Tagalog. Kung nyo nakita, kung wala ho kayong Biblia Tagalog, dun ho sa ating screen. Sabay-sabay ho nating basahin. Ready, read. Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo, upang inyong magawa sa lupain na inyong paroroonan upang ariin, na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat at sa iyong anak, at sa anak ng iyong anak, sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay lumuwag. Dinggin mo nga, O Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo at upang kayo'y dumaming maigi na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang, sa lupain na binubukalan ng gatas at pulot. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sasa iyong puso. Pagpalain po ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli pinupuri, sinasamba, minamahal ka namin. At kagaya ng aming nabasa mula sa iyong salita, tunay walang ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw na Diyos na lumalang sa amin, ikaw na Diyos na nagbigay buhay sa amin, ikaw na nagsugo ng tagapagligtas para sa amin. Salamat, Panginoon. At nawa nga, O Diyos, tunay nga masumpungan mo na minamahal ka namin ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. At narito, Panginoon, kami nakaharap sa panibagong taon na aming papasukin. At nawa nga ang iyong mga kautusan, lalo na ang pinakadakilang utos na ikaw ay mahalin, ay hindi lamang namin malaman, kundi maisa puso at magkaroon ng epekto sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Ama, tulutan mo po na ngayong sandali na ito ng aming pagsamba ay hindi lang tama ang aming mga awitin, hindi lang tama ang aming mga salita, kundi tama ang kalalagayan ng aming puso sa iyong harapan. Saliksikin mo kami ngayon, O Diyos. Tingnan mo, ipakita mo. Sa liwanag ng iyong salita, i-expose mo anumang mga kasalanan. Lalo na, O Diyos, sa mga kasalanan na minsan ay natututunan naming itolera. Mga kasalanan napakadaling itago. Patawarin mo kami. Linisin mo kami. At salamat po, O Diyos, sa katotohanan na sa aming Panginoong Hesukristo ay meron kaming katubusan na siyang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Maluwalhati ka po nawa sa aming gawain ito ng pagsamba. Sa ngalan ni Jesus po ang aming dalangin. Amen. Natili po tayong nakatayo.
tayo pili tumawit sa Panginoon na awitin po natin, I am thine, O Lord. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast soul, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the beauty light of a single that before thy throne I stand. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross that narrow sea. There are heights of joy that I may not reach, and life in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Matilo po tayo kayo. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Para po sa mga kapatid, basahin natin ang ating mga talata na maging basihan ng ating pong pagkakaloob sa ating gawain. Sa ating screen, 2 Corinthians chapter 9, verse 6, 7, and 8. Sabay-sabay natin basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according to his purpose in his heart, so let him give, not greedily or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sandaling manalangin. Aming Amang nasa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng mga biyaya na aming natanggap, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong pagbibigay ng lakas sa bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon. Salamat
sa aming mga tinatangkilik, Panginoon. Alam namin dakilang Diyos na anuman mayroon kami, Panginoon, ay ito, Panginoon, ay nagbumula po sa iyo, Panginoon. At ngayong gabi, dakilang Diyos, nabasa namin ang iyong salita, Panginoon. O Panginoon, bigyan mo kami ng pusong hanggang pagpakumbaba, Panginoon. At sundin, Panginoon, ang iyong kalooban, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon. Manawa, Panginoon, sa aming gagawin ngayon, Panginoon, ay mabigyan ka namin ng papuri at pasasalamat, Panginoon, sa mga biyayang iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. O Panginoon, pagpalain mo po ang bawat kamay na magkapag-participate, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng tamang puso, Diyos, upang ikaw, Panginoon, ay malulahati, Panginoon, sa aming gagawin ngayong gabi, Panginoon. Panginoon, mamaya lamang, Panginoon, ay makikinig kami ng iyong pong salita, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga puso, O Diyos, at aming isipan, Panginoon, upang higit pa kaming makaunawa sa mensahe na iyong ipaparating, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, sa amin, Panginoon. Hamunin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng iyong lingkod, Panginoon, na siya pong magde-deliver, Panginoon, sa iyo pong mensahe, Panginoon, para kami, Panginoon, ay madagdagan ang aming kaalaman, Panginoon, madagdagan ang aming pananampalataya, pananalig, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, dakilang Diyos, na nawa kami ay aasa lamang sa iyo, sa aming Panginoong Jesucristo, Panginoon. Ama, salamat sa dakilang kaligtasan na iyo po yung pinagkaloob sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami palagi, subaybayan mo kami, Panginoon. Ingatan mo kami, Panginoon. At lalo na po ang gawain na ito, Panginoon. Ikaw po ang manguna, Panginoon. At iyo pong dakilang pangalan ang siya pong may taas namin ngayong gabi, Panginoon. Pagpalain mo po kami hanggang matapos mo ang gawain. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay ikaw po magturo sa amin, Panginoon. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung magsing lahat. Tayo po ulit kumawat sa Panginoon. Awitin po natin, It is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. No Satan should come, and no trial should come. Let these blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate, and that
My sin not in is nailed to the cross, and I bear in no more. Praise the Lord. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. And Lord, haste the day when the praise shall reside, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord said, even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Magsipag po lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Dahil dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kung maaari niyo buksan ang inyong mga Biblia sa talata na ating binasa sa ating Bible reading po kanina sa Deuteronomy chapter 6. Meron hong nagsabi na gawin mo ang bagay na iyong minamahal at hindi ka magtatrabaho sa buong buhay mo. Do the thing that you love the most, and you will never work a day in your life. Now, we know to some extent, ito ho ay may katotohanan kung ang trabaho mo ay handoon sa field ng yun yung passion mo. Hindi yun trabaho kung hindi na-enjoy mo sa gitna ng mga kahirapan nito. Pero dagdag lalong pahirap kung ang trabahong ginagawa mo ay isang bagay na hate mo at talagang malayo sa iyong puso. Well, alam ho natin na sa maraming mga pagkakataon tayo ay nakakakita ng mga tao na very passionate sa mga bagay na ginagawa nila. They just love ang mga bagay na kung saan sila ay gumagawa o nagtatrabaho. May mga tao na very passionate pagdating sa pagluluto, and they are mga chefs at nahandun talaga na yes, may mga hamon pero gustong-gusto nila at yung mga detalye at kahirapan ng mga pagluluto ay kanilang hinaharap. May mga tao na iba't iba na maaaring mga doktor na very passionate at sukat na kahit wala silang kitain, ang gusto talaga nila ay makatulong, makagamot, makatulong sa kalusugan ng maraming mga tao. Well, meron iba, halimbawa ay mga basketball players, and they play. They do not work, they play. At their playing is their work. At very passionate sila pagdating sa sports na ito na mahal nila. At sa kabila ng mga gabi na hindi makatulog, sa kabila ng mga sakit sa katawan, at maaaring may mga baling buto na kanilang kinaharap, ay babangon pa rin sila at gagawin pa rin nila at gagawin pa rin nila at gagawin pa rin nila. Sapagkat ang kanilang puso ay nakatuon doon.
sapagkat mahal nila ang bagay na ito. Now, kaya ko sinabi ho yan, sapagkat sa pananampalatayang Kristiyano, hindi lamang ho tayo puro doktrina. Though yes, ito ang pinakapundasyon, ang katotohanan. Pero merong kasunod ang trend ng katotohanan ay walang iba kung hindi ang puso, ang pagmamahal. In fact, sangayon kay Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3, kung walang pagmamahal, anuman na ginagawa natin sa pananampalatayang Kristiyano ay walang kabuluhan. Walang pakinabang without charity, without love. At ang ating Panginoong Hesus ang tinanong, ano ang pinakadakilang utos sa lahat? Well, ang kanyang tugon sa Matthew 22 verse 37, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan. This is the first and great commandment. So yes, may malaking puwang ang pagmamahal. May malaking puwang ang puso sa pananampalatayang Kristiyano. At itong last Sunday ng 2021 and next Sunday ay 2022 na, tayo ay nakatingin. Come Friday, tama ba? Yes, come Friday or come Saturday, ay tayo ay papasok na sa panibagong taon. At kaya ho ito ang ating pag-aaralan ho ngayong gabi sa biyaya ng Diyos, ay nais kong hamunin ng bawat isa sa atin, bawat tunay na mananampalataya, na magkaroon tayo ng tamang pananaw, magkaroon tayo ng tamang pundasyon, at maging sa ating ministeryo, sa ating iglesia, ay magkaroon tayo ng tamang puntirya in a very fundamental areas ng ating buhay bilang mga mananampalataya, mga personal na buhay bilang mananampalataya, sa ating personal na buhay at pakikitungo sa iba, at sa ating pamilya, sa ating mga kapatiran, sa ating buong iglesia, maging sa ating komunidad, lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon, ay ito ay manggaling at nais ko lamang basahin ang mga talata na pinakabibigyan natin ng pansin ngayong gabi, verses 4 up to verse 6. Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 6. At kung maaari, kasanayan na rin po naman natin tayo tumayo para basahin muli ang salita ng Panginoon. Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 6. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ito: Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words shall be in thine heart. Pagpalain po na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli ang iyong salita na ito na iyong sinaysay nung una pa sa mga Hudyo, ay salita mo rin na katotohanan at kailangan naming matunan at mapaalalahanan sa panahon na ito. O tulungan mo kami. Kagaya ng sinabi ng isang mga awit, prone to wander. Lord, we feel it, prone to live the God we love. Napakadali na kami ay maaliw sa mga bagay-bagay na ino-offer ng sanlibutan. O sadyang ganong karupok. O Panginoon, tulungan mo kami ngayon na sa pagpasok ng taon na ito, O Diyos, sa banibagong taon, ay makatungtong kami sa pundasyon ng pagmamahal sa iyo. Ano naman ang aming gagawin sa aming personal na buhay, sa aming ministeryo, ay magmula sa pagmamahal at pagpapakita ng pagmamahal sa iyo. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Pari niyong magsiupo ang bawat isa. Ito ang mensahe na gusto kong tumatak sa ating kaisipan mula sa mga talatang ito. Ang bawat tao ng Diyos, every believer's primary and overall duty, one that we must consistently apply ourselves to grow in and be vigilant in the guarding of,
is to love the Lord above all. Ang pangunahing gawain at pinaka sumasakop sa lahat na tungkulin ng isang mananampalataya at isang bagay na dapat palagian nating ibinibigay ang ating sarili, na kung saan dapat tayo ay lumago at lagi nating binabantayan, ay ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Nais ko hong tingnan ang 3 punto mula ho sa 3 talata, at ito ho yun. Una, no other God. No other God. Pangalawa, no other command. No other command. And then pangatlo, no other place. No other place. Walang ibang Diyos, walang ibang utos, at walang ibang lugar. Konting background lamang ho sa book ng Deuteronomy, and I know marami ho sa atin ang medyo familiar na ho sapagkat this is not the first time na ating tinignan ang Deuteronomy chapter 6. Pero narito ang bayang Israel ay malapit nang pumasok sa ipinangakong lupa sa kanila ng Diyos. After 40 years ng paikot-ikot sa ilang. Kung naaalala ho natin, pagkatapos silang ilabas ng Diyos, ay sila ay naging letting them wander around the wilderness for 40 years. At itong book ng Deuteronomy ho na ito ay parang recorded sermons ni Moses, mga pag-uulit. Yun ang ibig sabihin mismo ng word na Deuteronomy, second law. At hindi ito ikalawang utos na ibang utos, kung hindi much more, ito ay pag-uulit ng mga utos ng Panginoon na sinabi na nung una. Na ibinigay 40 years ago kay Moses sa Exodus chapter 20. So parang walang iniwan yan sa magulang bago umalis ng bahay. O anak, huwag kang malikot. Sumakay na sila ng sasakyan, nagbiyahe na sila ng 3 oras, bago sila bumaba ng sasakyan, sinabihan ulit, o anak, huwag kang malikot. Bago sila pumasok ng pintuan, dun sa lugar na kanilang pupuntahan, o anak, papasok na tayo, huwag kang malikot. Yung unang pagsasabi sa Exodus chapter 20, paglabas nila ng pinto ng bahay, huwag kang malikot. At ngayon, papasok nila sa pintuan na kanilang pupuntahan, inulot-ulit, anak, huwag kang malikot. Inuulit ng Panginoon ang kanyang kautusan. At ito nga ay bago ng henerasyon, yung mga tao na 20 years old o 21 years old pataas, lahat sila ay sa loob ng 40 taon ay pinatay ng Panginoon at hindi sila pinapasok ng Diyos sa lupang ipinangako sapagkat hindi sila sumampalataya sa Diyos. And this is now a new generation and God is repeating, iniuulit sa kanila ng Panginoon ang kanyang kautusan. At sa verse 4 na ating binasa, dito kinuha ang word na kung saan ito ay tinatawag, yung verses 4 hanggang verse number 9 ay tinatawag na the Shema. Shema. This is the Hebrew word, nung kauna-unahang salita na word na hear. Hindi yung hear na dito, kundi hear na makinig ka, pakinggan mo. Ito ay salita na nagsasabing give your undivided attention. Focus on this. Tingnan mong mainam, bigyan mo ng iyong atensyon, ikiling mo ang iyong buong pakinig at atensyon sa sasabihin na ito. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. At meron ho mga Bible teachers na nagsasabi na bago matutunan ng isang Hudyong bata ang alphabet nila at ang pagbibilang nila, ito ang kauna-unahang pinapakabisado sa mga bata. Hindi ABC, hindi 1, 2, 3, kung hindi itong Shema. Kailangan nila na makilala ang Diyos na sinasamba nila at ano ang kanilang katungkulan sa Diyos na ito. Nung naalala ko ho ang katotohanan ho na ito, it just strike me na this should be the foundation
Matututunan mo ang ABC, matututunan mo ang 1, 2, 3, pero ang pundasyon ng lahat ng ito ay ang pagmamahal sa Diyos. So, tingnan ho natin ang point number 1, no other God. No other God. Walang ibang Diyos. Ang sabi sa verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. As we have said kanina, here is that Hebrew word Shema, na meaning give attention. Ibig sabihin, ang susunod na sasabihin ay napakahalagang mga statements. Ang sabi, Hear, O Israel, tinawag ang atensyon ng bayang Israel, ang bayan na inilabas ng Panginoon mula sa Ehipto. Hindi mga Egyptians ang tinatawag, hindi mga Philistines ang tinatawag, hindi ibang mga nasyon, kung hindi isang spesipikong grupo ng mga tao na inilabas ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa Ehipto. And we know na itong larawan na ito ay madalas ikinukumpara sa atin bilang mga mananampalataya na tayo ay iniligtas ng Panginoon. At dito tinatawag at walang ibang inaasahan na magmahal sa Diyos kung hindi ang mga mananampalataya ng Panginoon. Actually, walang ibang may kayang magmahal sa Diyos kung hindi ang mga mananampalataya lang ng Panginoon. Hear, O Israel. And just for historical background, ang pangalang Israel na ito ay una sa isang tao. Walang iba kung hindi si Jacob. Sa Genesis 32 verse 28, ang sabi, And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince thou hast power with God and with men, and hast prevailed. So binigyan ng Panginoon ng panibagong pangalan itong si Jacob. And sometimes makikita nyo sa Bible at siguro may mga pagkakataon parang nalilito kayo lalo na sa lumang tipan, may mga pagkakataon interchangeably ginagamit ang pangalang Jacob and Israel at minsan ito'y pumapatungkol sa isang tao which is si Jacob o ito'y pumapatungkol sa isang bansa, walang iba kung hindi ang bansang Israel. Ang ibig sabihin actually ng Israel is the prince or the warrior of God. One who prevailed with or because of God. Siya na nagtatagumpay, ang mandirigma ng Panginoon na nagtatagumpay dahil at kasama ng Panginoon. And later, this name has become hindi lamang name ng tao, kundi name ng mga descendants ni Jacob, walang iba kung hindi ang bansang Israel. So anong gusto kong makita natin dito? Their very name ties them with God. Ang ibig sabihin ng Israel, the Prince of God, the Warrior of God, at ang pangalan nilang ito ay nagtatali sa kanila. It identifies them with the true God. At habang aking pinagbubulay-bulayan ho ang puntong ito, na-realize ko, oh yes, what a blessing sa atin, that very title na meron tayo, we are called Christians. And the very title na dala-dala natin ay ikinagapos tayo, tinatali tayo sa ating Panginoong Jesucristo. So hear, O Israel, and we can translate it today, hear, O Christians, those who are Christ, ang mga mananampalataya ni Jesus. Hear, O Israel, ang sabi, the Lord our God is one Lord. Kung naaalala niyo yung mga nakaraan nating pag-aaral, even with Brother Daryl, sinaysay niya ang katotohanan that patuwing sa English Bible ho natin, nakikita niyo yung capital L, capital O, capital R, capital D, lalo na sa lumang tipan, it is, ang Hebrew word na nasa likod nun is yung tinatawag na tetragrammaton, na sa equivalent ng alphabet natin is YHWH. Now, muli, yung dati kong paniniwala ay hindi tama. Nasabi ko long ago and far away na kaya daw walang vowels ay para hindi mabigkas ng tao. Wrong. Dahil ang buong lahat ng salita ng mga Hudyo is consonantal, wala silang vowels. So yung para hindi mabigkas ng tao, well, lahat ng salita nila ay walang vowels. Sa pag-progress ng lengguwahe ng mga Hudyo, ng Hebrew, nagkaroon na lang din sila ng
vowels. But the traditional pronunciation is Yahweh. Ayun, kung ayaw nyo pronounce, nasa inyo ho yun, pero yun ang nasa likuran na letters YHWH in equivalent sa ating English alphabet. So this is the personal title of God, na meaning na self-existent one. Siya ang tangi at nag-iisang Diyos na umiiral sa ganang kanyang sarili. Siya ay Diyos na hindi nangangailangan ng kahit sino. Siya ay Diyos na hindi nakadepende sa kahit na ano. Siya ay Diyos at siya lamang at walang iba. The Lord, Yahweh, our God. He is our God, and ang sabi is one Lord. Nag-iisa siyang Panginoon. Wala siyang ibang katulad at walang ibang Diyos liban sa Kanya. This is a clear declaration of biblical monotheism. With the very word mono, one, theism, belief in God, we believe in one God. Dinideklara ng Biblia na meron lamang iisang Diyos. At ang sinasabi at pinahayag ng katotohanan o salitang ito, the Lord thy God is one Lord. Sinasabi sa Israel, Israel, there is no other God who made you. Walang ibang Diyos na naglikha sa iyo. Israel, there's no other God that had covenanted with you. Israel, walang ibang Diyos na nangako sa inyo. Israel, there's no other God who saved you. Walang ibang Diyos na nagligtas sa inyo mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Israel, there is no other God. Walang ibang Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga taong nakapaligid sa lupa na inyong papasukin, ang mga Kananeo, mga Pilisteo, ang mga Diyos-Diyosan nila ay pawang mga bulaang Diyos. Huwag sanang isipin na parang Greek mythology o Roman mythology na nandun sa tugatog si Zeus at mayroong iba't ibang mga Diyos-Diyosan na iba't ibang mga level. At tila baga ang Diyos ng Biblia ang number one and then yung ibang mga Diyos-Diyosan. No. There's only one. It's not just number one. He is the only one. The Lord our God is one Lord. At kagaya na pag-aralan natin sa ating Sunday School, sa progress ng revelation ng Panginoon, pagdating sa New Testament, merong tatlong persona na kinikilala at tinatawag at may katangian ng Diyos. Therefore, we believe in the Trinity, one God in three persons, co-equal, co-eternal, co-substantial. Now, ano ang aplikasyon nito sa atin bilang mga mananampalataya sa bagong tipan? Ito rin ay totoo sa atin. Hindi tayo sumasamba sa tatlong Diyos. Tayo ay sumasamba sa iisang Diyos. Ang sabi ni Pablo sa Corinto, but for us there is only one God. Hindi nagbago ang katotohanan na ito. So palitan lang natin yung Israel, palitan lang natin ng Christian. Christian, there is no other God who made us. Walang ibang Diyos na may lalang sa atin. Walang ibang Diyos na nagligtas sa atin. Walang ibang Diyos na nangako sa atin. Walang ibang Diyos na pumili sa atin. Walang ibang Diyos na tumubos sa atin. Meron lamang iisa at tunay na Diyos. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ang sabi ng Panginoon, sige nga, sinong itutulad mo sa akin? Sige nga, sino ang kagaya ko? Malinaw ang sabi ng Panginoon, walang iba liban sa Kanya. And the very commandments na sinaysay noong pamanding Exodus 20 at inulit this sa Deuteronomy chapter 5 ay malinaw na nagsasabi nito. Buksan na natin sa previous chapter, Deuteronomy chapter 5, verse 7. Deuteronomy chapter 5, verse 7. Ang sabi, thou shalt have none other gods before me. Thou shalt not make thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth, that is in the earth beneath, or that is in the waters beneath the earth. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments.
Siya lang ang Diyos. He is the only God, capital G. Yung iba ay pawang mga small g, small false gods. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Umuli ang katotohanan ito ay nawa umulinig at maging totoo at maging seryoso sa buhay ng mananampalataya ngayon. To give your life and to live for any other is foolishness, is sin, and is idolatry. Meron lamang isang Diyos. At ang pagbibigay ng ating buhay at pamumuhay o pagdededika ng ating buhay sa iba ay kamangmangan, kasalanan, at pagiging guilty ng idolatry. Dahil meron lamang iisang Diyos. So, point number 1, no other God. Sana ho maging malinaw, papasok ang taong 2022. There's no other God. Ang Diyos na soberano, ang Diyos na nakaupo sa trono ng langit, even sa lahat ng kaguluhan na nangyari itong mga nakaraang taon because of the pandemic na maaaring, lalo na ngayon, kitang-kita natin nangyari, dumaan ang bagyong Odette, nasa na ang Diyos, meron pa rin iisang Diyos. Siya pa rin ang tunay at soberanong Diyos. Kailanman hindi na bakante ang trono sa langit. Well, point number 2, no other command. No other command. Ang sabi sa verse 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy mind. Now, bigyan ko lang ho ng with all thy might. Bigyan ko lang ho ng clarification doon sa point natin. Pag nung sinabi ko there's no other command, hindi ko ibig sabihin na walang ibang utos na ibinigay ang Diyos sa kanyang salita. Napakadami, hundreds, if not, sabi ho ng ilang mga nagbilang, there are 613 or 14 different commandments sa Biblia. Hindi 10 lamang. Hindi ko ibig sabihin na ito lamang ang importanteng utos. Napakadaming importanteng utos ng Panginoon. Pero nung ibig sabihin ng there's no other command. Una, it means that there is no other command greater than this command. Walang ibang utos na mas dakila sa kautusan na ito. Hindi lamang ito ang importante, pero ito ang pinakadakila na kautusan ng Panginoon. Sa Matthew 20, ang sabi sa verse number 35, Matthew 22, then one of them which was a lawyer asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? Naalala ko ho, nabasa ko hindi ko nabasa, napakinggan ko sa isang tagapagturo, na ang sabi niya, isa sa mga dyan ay ang mga Pharisees and Sadducees ay nagtatalo-talo sa tanong na ito. Pakinggan niyo, kung ang kaligtasan ay nakadepende sa pagsunod sa kautusan, ano ang magsisigurado na ikaw ay maligtas? Hindi ba ang masunod ang pinakadakilang utos? Nakuha niyo ho? Kagaya nung pinag-aralan mo din natin dito minsan, nung tinanong ng rich young ruler, anong kailangan kong gawin para ako maligtas? Merong utos na kailangan akong sundin. So alin ang pinakadakila? At nagtatalo-talo sila. Ano bang pinakadakilang utos? Yung bang huwag kang papatay? Yung bang huwag kang mangangalunya? Yung bang Sabbath keeping? Yung bang pinakadakilang utos? At pag nakip mo yun, may garantiya ka ng kaligtasan at papasok ka sa kaharian ng Panginoon. And this is, nung panahon na yun, ay unsettled debate between teachers of the law. At itong mga teachers na ito, kaya nga tempting him. Sinusubukan siyang magsalita at magkakaroon siya ngayon ng susubukan nilang tabunan at talunin sa argumento si Kristo.
Pero ang sagot ng ating Panginoong Jesus ay ito. Verse 37, And Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Ito ang una. Kumbaga, in priority, itong nasa unahan. Kung this is the great, kung merong pinakadakila, ito ang pinakadakila na kautusan o sa kautusan ng Panginoon. At hindi doon natapos. Verse 39, And the second is like unto it, yung pangalawa ay kahawig katulad dito, thou shalt love thy neighbor as thyself. Verse 40, on this two well, narito ang sabi ni Jesus, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa, mahalin mo ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Lahat ng kautusan ng Panginoon ay nakabitin sa dalawang ito. So there's no other command greater than loving the Lord our God. Ito ang pinakadakila. Ito ang pinakamahalaga. Again, I'm not saying na ito lamang ang dapat gawin, pero narito ang katotohanan na pag ginagawa ang Diyos, iingatan mo ang panahon na inilaan para sambahin siya. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka papatay, hindi ka magsisinungaling, hindi ka magnanakaw. Again, ito ay dito magsusumpungan yung pinaka-summary ng lahat ng mga kautusan. No other greater command. Pangalawang ibig kong sabihin, pag sinabing no other command is more capturing. Walang ibang utos ng Panginoon na nakaka-capture ng buong pagkatao than sa utos na magmahal. Ang pagmamahal ay kinakapture ang kamay. Ang pagmamahal ay hinuhuli ang mga paa. Ang pagmamahal ay ginagapos ang mga mata. Ang pagmamahal ay nagkokontrol sa bibig. Ang pagmamahal ay hinuhuli ang kaisipan. Oo, ang pagmamahal kahit yung epekto sa buong pagkatao ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay nagtatali, ang pagmamahal ay nagtutulak, ang pagmamahal ay humihila, ang pagmamahal ay sumasakop at nilalamon ang buong pagkatao. Wala kang pwedeng ipuwera. At actually, sa sinabi ng salita ng Diyos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Walang area sa buhay natin na pwede nating ipuwera sa pagmamahal sa Panginoon. Pangatlo na ibig sabihin na no other command is more fitting. Walang ibang utos na mas lapat. Kagaya ng sinabi natin na ang utos ng pagmamahal ay hinuhuli o kinakapture ang buong tao, it is the most fitting to be offered to God. Ito yung pinakalapat na i-offer sa Panginoon dahil ang taong nagmamahal ang perpektong kabanalan, kahabagan at biyaya ay karapat dapat mahalin. Siya lamang ang maaaring mag-demand nito. Naalala niyo yung example natin? Halimbawa, si Brother Gab, magbe-birthday bukas. Tapos, pag nag-birthday siya, baka pwede na siyang bigyan ng lisensya ng kanyang ama. Pwede ka naman ligaw, Brother Gab. Pwede bang lapitan ni Brother Gab ang isang young people o isang babae at sabihin ni Brother Gab, Oy, mahalin mo nga ako. Ano sasabihin ng babae? Pogi ka, pero sino ka? Para utusan mo ko na mahalin ka?
It's only fitting with God sapagkat siya lamang ang kaisa-isang karapat-dapat ng buo at tapat ang pagkalahatang pagmamahal. Sige nga, sino ang pagbibigyan mo ng ganong pagmamahal? Trabaho? No pera? Kayamanan? Anuman? Kagaya ho, isang madalas ko nabibigay na ilustrasyon ng mga basketball players at minsan nakikinig ako ng ilang mga documentaries patungkol sa ilang mga players at ang mga players na ito, ang sabi nila ay, I give my life in playing this game. I love this game. I play this game. Pero sa ayaw gusto nila pagdating ng mga 35, 36, napakadalang yung mga kagaya ni Lebron na 37 at naglalaro pa rin. O sige, umabot ang 40, magre-retiro ka na. Paano na ang laro na pinaglagakan mo ng pagmamahal? Paano pag na-injury ka? Hindi na obra? Paano na? O narito, mga kapatid, mga kaibigan, this is the most fitting na dapat iaalay sa Panginoon at walang ibang karapat-dapat kung hindi siya lamang. There's no other person in the whole creation who is worthy. Walang ibang tao, walang ibang sinuman na karapat-dapat na ikumpara. Pag kinumpara natin ang ganda, ang karilagan at kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon at lahat ng kaperpektuhan ng kanyang mga katangian, lalabas at lalabas ang katotohanan, siya lamang ang karapat-dapat ng buong pagmamahal. Pero mga tao engaged na engaged. I love nature. I love pets. Pero lahat ng ito ay pawang mapaparam kapag ikinumpara mo sa karilagan ng Diyos natin na sinasamba. He alone is worthy. So no other command is more fitting. At narito pa ang isang ganda, no other command is more satisfying. Wala nang ibang utos na mas nakakasatisfy at particularly nakakasatisfy sa atin. Oh, Brother Paul, anong utos ng Panginoon? Mahalin ko ang Diyos ng buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Paano na ako? Paano na yung self-love? Paano yung pagmamahal sa sarili? O mga kapatid, mga kaibigan, dito lalabas ang pinakakagandahan at kadakilaan ng biblikal na katotohanan na kapag minahal natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, this is the most satisfying sa atin. Wala nang ibang magpupuno, wala nang ibang magsasatisfy ng longing ng tao kung hindi ang pagmamahal sa Diyos na gumawa sa Kanya. Hindi ang trabaho, hindi ang pera. As much as good and great and wonderful family is. Ang ganda ng pamilya, ang sarap ng may pamilya. Pero may mga pagkakataon nagiging Diyos-Diyosan ng pamilya. Pero hindi pa rin masusumpungan dito. Paano kung namatay ang kapamilya? Paano na? Paano kung ang pangarap ay hindi naabot? Paano ang laro na pinakamamahal ay hindi na magawa? Paano kung mahina na ang iyong tuhod? Paano kung matanda ka na? Paano kung malabo na yung mata? At hindi mo na kayang gawin ang mga bagay na minamahal sa sanlibutang ito? Alala ko kausap ko minsan ang isang taong may kapansanan. Siya ay nabiktima ng polio. Halos hindi siya makalakad ng maayos. Kailangan niyang magsaklay o umagapay kumapit sa mga bagay sa paligid niya para siya makausap. Sabi ko sa kanya, kaibigan, narito ang ganda ng sinabi at inutos ng Diyos. Maaaring hindi ka katulad ni Lebron James, 6'8", 6'9", 270 pounds. Na talagang pagparating na, umilad ka na lang. Pero kaya mo pa rin gawin ang pagmamahal sa Panginoon. Maaaring hindi mo kayang gawin yung ginagawa ni Stephen Curry na mag-shoot ng bola kahit mula saan doon sa court, kahit wala na sa court, nakakapag-shoot pa rin siya.
pero kaya mo pa rin gawin ang pinakadakilang bagay na mahalin ang Diyos. Ang mag-satisfies, ang tanging magsasatisfy sa atin. Sabi ni Blaise Pascal na isang philosopher, what else does this craving and this helplessness proclaim but that there was once in man a true happiness, of which all that now remains is an empty print and trace. Ano tong helplessness? Ano tong parang napakakulang na meron sa tao? Sabi nga nung kanta ni Britney Spears, kung siya'y napakasaya, why do these tears fall at night? Sikat na sikat, kilalang kilala, napakayaman, tinitingala ng lahat o ng marami. Pero bakit umiiyak pa rin? Bakit may kulang pa rin? Sabi ni Blaise Pascal, merong empty print, merong empty trace, merong kulang, merong lugar na walang laman. This he tries, again Blaise Pascal said, this he tries in vain to fill with everything around him, seeking in things that are not there to help him, that not there, the help he cannot find in those that are, though none can help, since this infinite abyss can be filled only with an infinite and immutable object, and in other words, by God Himself. Itong emptiness, sinusubukang punuin ng tao ng iba't ibang mga bagay. Pera, laro, libangan, sex, at kung ano-ano pa. Pero kulang. Masyadong maliit ang mga bagay na ito. Why? Dahil nilikha ng Diyos ang tao para sumamba. Nilikha ng Diyos ang tao para magmahal sa Kanya. At itong utos na ito, thou shalt love the Lord thy God. Hindi mo kailangan mag-alala, well, paano na yung sarili ko? Ito nga ang magpupuno sa sarili mo. Ito nga ang magbibigay ng kabuuan na kagalakan sa atin. Ang sabi ng Westminster Shorter Catechism, question number 1, what is the chief end of man? Para saan ang tao? Ang sagot, to glorify God and to enjoy Him forever. Luwalhatiin ng Diyos at i-enjoy siya. Pag minahal mo ang Diyos, hindi ito magiging vacuum na paano na lang ako kung hindi. Pag minahal mo ang Diyos, ito pa ang magpupuno sa lahat ng kulang at kawalan. No other command is more satisfying. So narito ang hamon sa atin. Maaari nitong nakaraang halos dalawang taon na kung saan ang buhay ng marami sa atin na nagbago, nahirapan tayo dahil sa pandemya. Maaari may mga bagay na wala, kabuhayan, trabaho, kung ano-ano pa. Nakita natin na itong mga bagay na ito na napaparam at nawawala ay hindi sapat para magbigay ng kapunuan sa puso natin. O ang hamon sa atin ngayon ay mahalin natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Ang mga Hudyo, papasok sila sa lupang ipinangako ng Panginoon. Ang dami niyong gagawin, ang dami niyong kalaban, ang dami niyong pagkakabisihan. Pero narito ang kailangan niyong bigyang atensyon. Nag-iisa ang Diyos at kailangan niyong mahalin ang Diyos na ito. Papasok ang panibagong taon. Madami tayong pagkakaabalahan. Marami tayong mayroong mga mag-aaral, mayroong mga magtatrabaho, mayroong mga magsisimula ng kabuhayan, maaaring mayroong magsisimula ng pamilya o buhay mag-asawa. Hindi ko alam kung ano ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi natin masusumpungan ng kapunuan sa mga bagay na ito, kundi sa pagmamahal sa Diyos na nagligtas sa atin. No other God, no other command. And lastly, dito ho tayo matatapos, no other place. No other place. At hindi ho matagal ito, so verse number 6. And these words na meron lang isang Diyos. These words, this command na kailangan mahalin ng Diyos ng buong isip, buong kaluluwa, buong lakas, buong puso. And these words, ang sabi sa verse 6, which I command thee this day shall be in thy heart. Dapat
Ang kinakailangang lugar na pagsidlan nito ay ang iyong puso. Naalala ko ho, nung pinanganak ang aming anak na si Timmy, siya ay bukod sa extraordinary cute, medyo extraordinary yung pagiging dilaw niya. At sa loob ng halos 2 buwan, bilad kami ng bilad sa kanya para mawala yung pagkadilaw niya. At yun ay sa kadahilanan na si Timmy ho ay G6PD deficient. Huwag niyong tanongin sa akin kung ano ibig sabihin ulit ng G6PD. Pero merong, hindi to allergy, ito ay nasa kanyang pinaka-chemistry ng kanyang katawan. At dahil doon, maraming mga bagay na bawal sa kanya. Bawal sa kanya yung mga legumes, bawal sa kanya yung mga beans, bawal sa kanya ang soya, toyo. So, huwag niyo siyang bibigyan ng adobo. Sa tatay niya, hindi bawal. Okay? At naalala ko, sabi ho nung pedya sa amin, itong listahan na ito ng mga bawal, you should know it by heart. Para anuman na, alam mo, may handaan, you know it by heart. Bawal yun, bawal yun, bawal yun, bawal yun. Para maingatan si Tim. You must know it by heart. Hindi lamang ito nasa isip, hindi lamang ito nasa listahan, kung hindi ito ay nasa puso, ito ay nakamarka sa atin. Hindi lamang ito alam, kung hindi ito ay nasa sa puso at umeepekto sa ating buhay. Ang sabi ng Proverbs 4 verse 23, Proverbs 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ingatan daw natin ang ating puso sapagkat ng buong pagsisikap dahil mula doon ang lahat ng mga issue ng buhay. Today, ang puso ay tinitignan bilang seat ng emotions. Dito nang gagaling daw ang ating mga emosyon. Pero sa Biblia, ang puso ay higit pa doon. Ito ay ang siyang seat and source ng lahat ng bagay na ating ginagawa. Kaya kailangan nating bantayan ang ating puso. Bago gawin ng kamay, bago humakbang ang paa, bago lumabas sa bibig, ito muna ay nanggagaling sa puso. Alala nyo ang sabi ng ating Panginoong Jesus, from out of the treasures of the heart, the mouth speaks. Maaaring sa natin yun, galing na sa isip, lahat ng malaman, sa termino ng Biblia, sa terminolohiya ng Biblia, it's from the heart. So, hindi lamang emosyon ang tinutukoy dito, hindi lamang kaisipan ang tinutukoy dito, kundi ang ating buong pagkatao, ang pinakasentro natin. At ang sabi ng salita ng Diyos, itong utos na ito, na mahalin ang Diyos, ay dapat malagay, maging bahagi in the very core of our being. Laman ng ating puso. At kung ito, listen, kung ito ay laman ng puso, epekto ito sa ginagawa ng kamay, epekto ito sa lalakaran ng paa, epekto ito sa lumalabas sa bibig kung laman ng puso. At ang utos na ito, na pagmamahal sa Diyos, ay dapat nasa sa ating mga puso. The words of God, the commands of God, must be in our hearts. Ito ay aapekto, ito ang magdidikta, ito ang gagabay, ito ang magbibigay ng mga kautusan, ito ang maghuhulma sa ating mga buhay, sa ating mga plano, sa ating mga pangarap. Sa taong 2022, maaaring meron tayong plano. Ito na ang ating gagawin, ito nawa ang mangyari. O nawa nasa ating puso ang pagmamahal sa Panginoon. And there's no other place na kung saan ang utos na ito ay magkakaroon ng tunay na epekto sa ating mga buhay. Hindi lamang sa ating isipan. Ang dami. Paaring sa lahat tayo ngayon kayang i-recite ang utos na ito. Yes? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Kaya nating i-recite. Pero baka kaya walang ganong kalaking epekto sa ating buhay ay nandito lang. At wala dito. There's no other place na ang kautusan na ito ay magkakaroon ng tunay na epekto sa ating buhay
tunay na epekto sa ating pagsamba, sa relasyon natin sa Panginoon, sa relasyon natin sa mga kapatiran at sa mga tao sa ating kapaligiran kung hindi sa ating puso. Anong ibig sabihin? Let us give serious time and effort in filling our hearts and minds with God, with His truths, with His commands. Ibigay tayo ng panahon na pagbulay-bulayan, pag-isipan, punuin ang ating mga sarili, ang ating mga kaisipan ng mga katotohanan patungkol sa Panginoon, ng mga kamanghamanghang bagay patungkol sa Panginoon. At ito ang lalong magpuno, magbigay ng tulak sa pagmamahal natin sa Kanya. Hindi lang ito nasa isip, hindi lang ito nakaimprinta sa t-shirt, kundi nakalagay sa puso. At ito ay epekto sa ating buhay. No other place. So narito ho ang hamon. Papasok sila sa lupa na ipinangako. Tayo naman ay papasok sa panibagong taon. Wala nang ibang utos na mas mahalaga para sa atin bilang mga Kristiyano, kung hindi ang mahalin natin ang ating Panginoong Diyos. At dito mag-uugat at dito nakasalalay ang pagsunod natin sa ibang mga kautusan, ang pamumuhay natin bilang mga mananampalataya sa loob at sa labas ng iglesia. At nawa itong taong 2022 masumpungan ng Panginoon na lalo tayong lumalim pa, lalo tayong tumibay pa, lalo tayong lumago pa sa pagmamahal natin sa Kanya. Nawa tulungan tayo ng Panginoon na maisabuhay ang mga bagay na ito. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maliwanag ang iyong salita. Walang ibang Diyos liban sa iyo. At ikaw lamang ang kaisa-isa na karapat-dapat ng aming buong pagmamahal. Panginoon, patawad po sa mga pagkakataon na mahina, malamig at kulang ang pagmamahal namin sa iyo. Matawad po sa mga pagkakataon na natutukso kami na mahalin ang mga bagay sa libutan. Lord, malinaw ang iyong salita na maaaring napakahigpit namin sa doktrina, napakasipag namin sa gawain, pero maaaring napakalamig ng aming pagmamahal sa iyo. Nawa, wag itong mangyari sa amin. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. At narito, O Diyos, tunay pwede naming dayain ang mga panlabas. Madali kaming pumunta sa church. Madali kaming magbihis ng maayos. Pero Panginoon, ang kalalagayan ng aming mga puso sa pagmamahal sa iyo ay hindi namin madadaya. Saliksikin mo kami ngayon. Ang liwanag ng iyong salita, oo, ang talim ng iyong salita ay gamitin mo ngayon upang patuloy kaming hubugin sa wangis ni Kristo. Sandaling ito, mga kapatid, mga kaibigan, magkakaroon tayo ng sandali ng pagbubulay-bulay. At ang mga katotohanan ng Panginoon na pinangusap sa atin sa ating pag-aaral ay ipanalangin natin at patuloy nating pagbulayan sa harapan ng Diyos. Manalangin po tayong muli. Panginoon naming Diyos, aming dakilang Ama,
Tunay, walang ibang Diyos liban sa iyo at walang ibang karapat dapat mahalin kung hindi ikaw lamang. At walang ibang magpupuno sa amin kung hindi ang pagmamahal sa iyo. Paalala mo sa amin, O Diyos, ang iyong mga salitang ito ay kailangan naming ingatan at patuloy na ilagay sa aming mga puso. At ito ay magkaroon ng epekto sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, nawa sa taon na kinaharap, tulungan mo kami. Madaming mga pagsubok, maraming mga tukso, pero tulungan mo kami na mahalin ka ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Punawa ang patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay, sa ministeryo ng iglesyang ito. Nawa ito'y maging markado ng pagmamahal sa iyo. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po yung lahat. Tayo po umawit ng ating pangwakas na awit. Tayo po umawit. Awitin po natin, praise Him, praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O word, His wonderful law proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Swear and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, loud with a sound as sweet. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, sing of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Again, mga kapatid, nawa ang lahat ng mga bagay na ating pinag-aralan ngayong umaga. Kanina sa Sunday School, ang patungkol sa bautismo ng Banal na Espiritu, sa selyo ng Banal na Espiritu sa atin. Sa Sunday morning na preaching, ang ating pamumuhay ay dapat isang pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Ngayong gabi tayo napaalalahanan ng pagmamahal sa ating Panginoon. Nawa ang sinabi ni Santiago, hindi lamang tayo maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita na ito ng Diyos. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Nawa ang pagmamahal ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan at presensya ng Banal na Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at mabuting patotoo sa pangalan ng ating Panginoon at maging tagapaghayag ng Ebanghelyo sa iba. God bless po. We are dismissed. Advance Happy New Year po. Ingat po sa pag-celebrate.
I can